Okay, hindi lang ako ang lingkod ng Diyos, kundi masabi rin natin na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Okay, 1 Timothy chapter 1 verse 11 o chapter 6 verse 11. May ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay dito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Kaya pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Kaya ang talatang ito ay nabigyan ko ng isang napagandang pamagat o title. Kaya ang pagsisikap ng isang tagapaglingkod ng Diyos. Kaya ang pagsisikap ng isang tagapaglingkod ng Diyos. Kaya tayo po lahat, inaangkin po natin na tayo ay tagapaglingkod ng Diyos. Amen? Amen. Amen po ba? Hinilingkod tayo sa Diyos. Bata ka man o matanda. Okay, kapag ikaw ay isang mananampalataya sa Panginoon, ikaw ay kasama sa mga tagapaglingkod ng Diyos. Kaya ginagawa mo, sabihin ng tagapaglingkod, ikaw ay nagsisilbi. Okay, ikaw ay gumagawa para sa Diyos. Amen. 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 Ito yung ibig sabihin ng tagapaglingkod. Sa ibang sayo, tao ng Diyos, sa King James Version. Pero yung sa NIV, tinawag na ang tao ng Diyos ay isang lingkod ng Diyos. Okay, kaya nga po, mayroon ilang mga bagay na dapat na sisikap ng isang tagapaglingkod sa Diyos. Okay, kung dito sinabi ng apostol, sabi na umiwas ka, kung merong iniwasan ang isang lingkod ng Diyos o isang tagapaglingkod, okay, meron din po siyang pinagsisikapan. Okay, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo na umiwas ka, okay, sa mga bagay nito, ito yung kung titignan po natin sa mga naunang talata, ito yung dapat na iniiwasan ng isang mananampalataya. Okay, tingnan po natin sa verse 10. Kung ito verse 11, tingnan natin sa verse 10. Sapagat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pag-angad na magkamad ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghirap ng kalooban. Okay, ito po yung pag-ibig sa salapi. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na dapat daw iniiwasan ng isang tagapaglingkod ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Okay, pag-ibig sa salapi. Parang kasi ang buhay mo parang umiikot na lang sa salapi. Sa pera, sa kayamanan. Kaya nga po titignan po natin sa ating bansa ngayon. Okay, nasabi ko nga nakarang linggo, nagkakaroon ng welga, nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa mga nakaupo sa ating gobyerno na talagang nakita po yung pag-ibig sa salapi. Okay. Pera ng kaban, pera ng taong bayan. Okay, anong ginagawa po nila? Diba? Okay, ninanakaw. Okay. Kay gato nila ninanakaw dahil sa pag-ibig sa salapi. Kahit hindi sa kanila, di ba, pinupuan. Pag nanakaw, isa sa mga utos ng Diyos na dapat sinusunod ng mga tao. Yung huwag kang magnanakaw. Pero nakakalungkot sa bansa po natin. Noon pa man hanggang ngayon, hindi na natapos-tapos yung corruption. Kuha, dati mga engineer lang. Tapos nadawin ng mga engineer, kasama pala yung mga congressman. Pagkatapos hindi ng congressman, meron na rin mga senador. Nadawin sa yung ghost flood control project. Diba? Meron kang isang
senador na makikilala sa pagiging pasto. Sabi nga, maraming naniniwala sa kanya. Pero bakit nadawit siya sa ganito? Okay, tuloy yun dapat ang iiwasan ng isang Kristiyano. Umiwas ka sa mga bagay nito. Sabi niya, anong kinaiwan? Pag-ibig sa lalaki. Kaya nga sa pag-ibig sa lalaki, marami ang nasira ang testimony. Amen, mga kapatid. Marami nasira yung patotoo. Kristiyano, bakit nagawa yun? Kasi hindi na iwasan. Sabi niya, ang pag-ibig sa lalaki ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya dahil sa pag-ibig sa lalaki, sabi niya, may mga nalayo sa pananampalataya. Okay, hindi lang sa pagnanakaw. Dahil sa pag-ibig sa lalaki, diba, nalayo sa Panginoon. Mas niyakap niya ang negosyo. Mas niyakap niya ang trabaho kaysa sa Diyos. Mas niyakap niya yung para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya, para sa kanya. Para sa kanyang kapakanan. Bakit nanalo sila sa Panginoon? Wala na sila sa gawain ng Panginoon. Dati napaka-aktibo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Ngayon wala na sila. Anong dahilan? Dahil sa pag-ibig sa lalaki. Isang bagay ito na nagpapalayo sa isang mananampalataya sa Diyos. Amen, mga kapatid. Kaya sabi niya, iwasan. Kaya sa ibang salin, talikuran, talikdan, yung pag-ibig sa lalaki. Na kahit hindi ko mapagsimba dahil sa mga ko na kumita ng pera, kay makaipon para sa sarili, para sa pamilya. Kay nawawala na yung para sa Diyos. Amen, mga kapatid. Sabi nga, yung isang talaga, sinabi ng Panginoon, ibigay ang nararapat para ay kita at ibigay naman ang nararapat para sa Diyos. Amen. Dahil natin nakandaan ito, sinabi ng Panginoon, ibigay kay Cesar. Okay, sino yung Cesar? Yung mga nanunungkulan. Okay, sa taas, sa gobyerno. Kasi kung nagtatakman tayo, hindi lang sa gobyerno, sa pamilya, bigyan natin, yung nararapat para sa kanila. Para sa ating minamahal, bigyan natin. Pero sa ating huwag natin tayo limutan na pero hindi tayo dapat sinuuna na naibigay yung ating panahon. Amen, mga kapatid. Amen. Kanino? Sa Diyos. Amen. Ibigay ang nararapat para sa Diyos. Kaya lagi ko nga sinasabi, yung araw ng linggo, ito ay para sa Diyos. Diba? Dapat araw ng linggo, nasa church ka. Kay busy ka, Lunes hanggang Sabado, dapat yung panahon mo. Yung binibigay mo para sa Diyos, yung araw ng linggo. Isang araw na nga lang eh. Amen. Nag-iingin ng Panginoon. Tapos minsan, dati ka pinukuha ka natin. Imbita para sa Diyos, doon ka natin gawin. Ginagamit na ka natin yung araw natin, yung panahon natin, Lunes hanggang Sabado. Pero yung araw ng linggo naman, ibigay naman natin yung panahon para sa Diyos. Amen. Amen. Kaya ako dito, dahil sa pag-ibig sa lalaki, dahil sa karir. Diba? Dahil sa trabaho, dahil sa negosyo, dahil sa pag-aaral. Kahit na hindi makapagsimba, kahit hindi makapaglingkod sa Diyos. Paglilingkod, the word paglilingkod. Diba? Pinaglilingkuran natin ng ating mga magulang. May tayo ba tayo na paglingkuran ng ating magulang. Kasi kung wala sila, wala tayo. Amen. Tayong mga anak, kung wala sila, wala tayo. Nagpuwan tayo ng utang na loob. Ay may panahon tayo sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, pero may mga magulang din tayo na dapat paglingkuran. Amen, mga kapatid. Amen.
minsan, pamilya na lang mo, buhay pang magulang, wala kang panahon. Parang part-time na lang. Madalang sa patas ng ulan. Kasi pag-ibig sa magulang, sabi, igalang mo ang iyong ama at ina. Kung paggalang, hindi lang sa mga utos. Paggalang kasama niya rito yung paglilingkod. Amen? Kasi tayo pinaglingkuran ng ating mga magulang. Amen? Amen. Wala pa sa ating sinapupunan. Amen, mga kapatid. Wala pa sa ating sinapupunan. Sobrang umal na, sobrang hirap na nila. Pero dinalayin nila yun hanggang sa pagduwan. Diba, ang sakit, mga anak. Hindi mga anak na. Diba? Okay. Ano mas masakit, yung cesarean o CS o yung normal? Ang normal, ang pagko parang mas masakit. Kasi iirita. Kaya minsan, may mga na hindi kaya yung pag-iri, kaya anong ginagawa? Hindi na kaya yung sakit, kaya CS na lang. Yung CS, yung opera, kaya bumuksan, pero hindi naman malaki, maliit lang yata, para tumaak na, malaki yan. Kaya si Ken, diba? Okay kayo pag-ibig ng magulang. No? Paglilingkod ng magulang hanggang sa tayo ay nagkamalay sa mundo. Hanggang sa ating pagtanda. Habang nabubuhay sila, pinaglingkuran nila tayo. Amen, mga kapatid. Amen. Kung kaya tayo ng mga anak, habang buhay pa yung ating mga magulang, paglingkod natin. Paglingkod tayo sa kanila. Sabi ito sa title, ang mga sinisikap ng isang lingkod ng Diyos, tagapaglingkod ng Diyos. Bakit natin kailangan paglingkuran ng Diyos? Kung yung mga magulang natin kailangan dapat paglingkuran natin sila. Di mas dahil ang Diyos. Amen. Pati tayo ng paman. Di ba pinaglingkuran na namin ng Diyos? Ibinigay na yung lahat ng kailangan natin. Amen. Mga kapatid. Kaligtasan, buhay na walang hanggan, binigay sa atin. Mga bagay na kailangan natin, material, pinansyal, sino nagkakaloob? Di ba ang Diyos? Amen. Okay, makikita mo natin ito sa Ecclesiastes. Sabi ng mga ngaral, ang karunungan karamihan, mga material na bagay ay kaloob ng Diyos. Sa lahat ng bagay sa Diyos. Amen. Amen. Ang Diyos ang may bigay. Kaya dapat lang na tayo ay maglingkod sa Kanya. Yes. Amen. Binigyan niya tayo ng buhay. Ang Diyos ang may bigay ng buhay mo natin. Kaya binigyan niya tayo ng pagkakataon na malasak ang buhay o maranasan ang buhay dito sa mundo. Temporary lang. Pansamantala lang, dati ang araw tayo ay tukunin niya. Amen, mga kapatid. Amen. Kaya hindi natin alam kung kailan yun. Mahaling bata pa tayo, tukunin niya na tayo. Mahaling habot tayo ng edad na gaya ng kainan. Mas higit pa. Di ba? Kaya dati ang araw tukunin niya tayo. Ito yung dapat natin i-enjoy, sabi nga ng mga ngaral. Kaya i-enjoy natin yung buhay sa atin. Kumain tayo, uminom. Dahil ang Diyos ang may bigay. Amen, mga kapatid. Amen. May bigay yan, i-enjoy natin yung mga blessing ng Panginoon sa atin. Ang Diyos ang may bigay yan. Kasi kung wala siya, hindi natin makakalog yan. Amen. Amen. Kalakasan, no? Hindi lang mga material, pati kalakasan yung natin. Ang Diyos ang may bigay yan. Hanggang ngayon, buhay pa tayo. Amen, mga kapatid. Maglilingkod pa tayo sa Panginoon. Binibigay tayo ng pagkakataon. Paglingkuran siya. Sabi nga,
Ngunit ikaw sa likod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay ito, yung mga dapat natin iwasan. Yung mga bagay na makapapalayo sa atin sa Diyos. Amen? Amen. Kasi ito nga po yung narito yung pag-ibig sa Diyos. Ano yung dapat natin sinisikap? Ano yung dapat natin pinagsisikapan ngayon? Sabi ni Apostol Pablo, sikapin mo mamuhay sa katuwiran. Okay, dapat ang buhay daw natin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Dapat namumuhay tayo sa katuwiran. Amen. Amen. Ang buhay natin laging nasa matuwid. Amen. Wala sa kaliuan. Amen, mga kapatid. Ito yung sabihin ng pag-ibig ay mabuhay sa katuwiran. Pagiging matuwid sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Kaya anong promise? Pangako sa mga namumuhay sa katuwiran. Namumuhay sa kalinisan. Yung namumuhay ng tama, ng matuwid. Ano ang pangako? Kawikaan, chapter 15, verse 21. Kawikaan, chapter 15, verse 21. Ito yung pangako. Kapag ikaw na tagapaglingkod ng Diyos ay namumuhay sa katuwiran. Kay Kawikaan 15:29. Kawikaan 15:29. Ang sabi, pinakinggan ng Diyos ang daing ng matuwid. The word katuwiran, ang keyword niya, matuwid. Yung pamumuhay natin, matuwid. Ano ang sabi ito? Kapag matuwid ang ating pamumuhay, pinakikinggan ng Diyos. Yung ating mga daing. Amen, mga kapatid. Amen. Okay, pakikinggan daw ng Diyos yung ating mga daing. Yung ating mga kailangan, yung ating mga prayer. Nandun yung pagtugon ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Amen. Ito yung pangako kapag tayo ay namumuhay sa katuwiran. Katuwiran. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Okay, sa mga malakas na panipakulit na sabi mo natin mamuhay sa katuwiran. Mamuhay ng tama sa isip, sa salita, at sa gawa. Yung salita natin hindi nakakapagpahina, kundi nakapagpakalakas. Amen. Amen. Kaya kapag nagsalita ka, nag-bless yung kausap mo, hindi siya naiinis. Amen. Okay. Masaya siya kapag kausap ka niya. Kasi nandun yung kababahan mo, yung kabaitan mo. Di ba? Ito yung pamumuhay ng paluwid. Kaya nga po, sabi, pangako ng Diyos, kapag ikaw ay namuhay ng paluwid, ang lahat ng iyong mga daing ay pakikinggan ng Diyos. Amen. 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 Kaya samantalang ang dami nating mga daing. Ang dami nating mga gusto. Ang dami nating mga gusto mangyari sa buhay natin. Kasi kapag idinulog mo ito sa Panginoon, nandun yung kanyang pagtulog. Sabi niya, pinakikinggan ng Diyos ang daing ng isang tao matulog. Pangalawa, na dapat na natin pagsikapan. Pangalawa, hindi lang sa katuwiran, kundi sa kabananan. Amen. Amen. Hindi lang sa katuwiran, pagiging matuwid, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao, kundi namumuhay tayo ng banal. Okay, malinis.
ay sinisikap natin na hindi marumihan, hindi magkasala sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya yung pagsisikap po natin na mamuhay sa kabanalan. Kasi ang Diyos natin ay Banal. banal. Kaya dapat lang tayong Banal. banal. Kaya sinasabi sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 20 hanggang 16. Unang Pedro, talatang 1. Sabi niya, 15. Yamang ang Diyos na umirap sa inyo ay banal, dapat din kayong magpaka-banal. Ano man ang iyong ginagawa. Ayon sa nasulat, magpakabanal kayo pagkat ako'y banal. Sino yung banal? Sino yung wali? Ang Diyos. Kaya tayo bilang mga lingkod ng Diyos, tagapaglingkod, anak ng Diyos, dapat din natin sikapin magpaka-banal. Amen. Lumalayo tayo sa kasalanan, sa kasamahan, Amen. sa kaluluwan. Kaya ito yung ibig sabihin ng mamuhay na may kabanalan. Amen? Amen. Pangatlo, sikapin din po natin hindi lang mamuhay sa katwiran, kabanalan, kundi pananalig. Pananalig, pagtitiwala sa Diyos. Amen. Amen. Dapat natin sinisikap po natin sa araw-araw ng buhay natin, nabigay ng Diyos, dapat lagi nandun yung ating pagtitiwala. Yes. Yung ating pananalig. Amen. Ang ibig sabihin nandun yung pananalig mo, namumuhay ka ng may pananalig. Sabi, hindi ka nag-aalala sa buhay. Amen, mga kapatid. Amen. Hindi ka nababalisa sa buhay. Yes. Amen. Hindi ka nag-aalala, hindi ka natatakot. Amen. Kasi meron kang Diyos. Amen. Amen. Meron kang Diyos na laging pumapatnubay sa iyo. Gumagabay sa iyo. Nagbibigay sa iyo ng mga kailangan mo. Amen. Kaya dapat mabuhay tayo sa pananalig. Panalig. Hindi tayo nag-aalala sa buhay. Hindi natin pinangangambaan yung nangyayari sa mundo. Diba? Sobrang dami ang nangyayari sa mundo. Sobrang samaan na ng mundo. Kaya dapat nandun lagi yung ating pagtitiwala sa Diyos. Pag may iwala sa Diyos, hindi ka mag-alala. Amen? Hindi ka mangangamba, hindi ka matatakot. Amen po mga kapatid? Amen. Paano na kaya? Mawawala sa iyo, paano na kaya? Ano na kaya? Diba? Paano na kaya? Ano na kaya mangyayari? Sa atin ngayon, pinaalala mo yung pinabukasan ng pamilya mo, pinabukasan ng mga anak mo, di ba? Kapag ikaw hindi pananalig, mawawala ang lahat ng iyong. Sabi nga ng Panginoon kung ang mga ibon, di ba? Mga bulaklak sa parang, mga alaman, mga damo, di ba? Hindi pinababayaan ng Diyos. Pinakakain sila, pinalalago sila. Sabi nga ng Panginoon, kayo pa kaya? Amen, mga kapatid. Tayo pa kaya? Naminahal ng Diyos. Maraming ba tayo? Mag-aalala sa buhay. Diba? Hindi, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Kaya ang pumuling palambak sa para sa ito. Kaya kami tayo ng mabuhay ng may pananalig sa Diyos. Araw-araw. No? Kung may pananalig ka sa Diyos, magiging payapa ang lahat. Amen.
May kapayapaan ka. Amen, mga kapatid. Hindi, pag wala yung kapayapaan, anong kadalasan nangyayari? Sa isang tao, wala kapayapaan. Kaya wala akong kapayapaan dahil wala akong pananalig sa Diyos. Wala akong magtitiwala sa Kanya. Anong mangyayari sa iyo? Kapag walang kapayapaan. Diba? Hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Kasi nakalala mo. Natatakot ka. Kasi dapat nandun lagi, araw-araw sa buhay natin, dapat nandun yung ating pananalig sa Diyos. Amen? Amen. Ibig sabihin, pagtitiwala yung buong buhay natin sa Diyos natin pinagkakakiwala. Kaya sa Diyos tayo nagtitiwala. Lalo sa mga pangako yan. Di ba? Ang dami pangako ng Diyos na di niya tayo iiwan, di niya tayo pababayaan. Amen, mga kapatid. Di kita iiwan, hindi pababayaan man, sabi ng Panginoon. Meron ba ang panahon na iniwan tayo ng Diyos? May mga panahon ba na iniwan tayo ng Diyos? Pinabayaan tayo ng Diyos? Di ba wala? Amen, mga kapatid. Kailanman hindi niya tayo iniwan o pinabayaan man. Kaya dapat nandun yung ating pagtitiwala sa Diyos. May pangako niya yun eh. Na hindi niya tayo iniwan, hindi papabayaan man. May mga pangako ba? Nalapako ang Diyos? Wala. Amen, mga kapatid. Di ba wala? Lahat ng pangako niya, naranasan mo natin. Ginagawa niya. Hindi tulad ng pangako ng tao, ang daming pangako. Papangakuan ka ng ganito, bibigay ko sa iyo. Pero dati ng panahon, mawawala na yung pangako niya. Diba? May mga experience ba kayo? May mga nangako sa iyo, pero napako. Pero ang pangako ng Diyos, kailanman hindi napapako. Amen? Amen. Amen? Amen. Ang pangako ng tao, sabi nga, laging napapako. Sa una gagawin, pero darating ang araw, ay mawawala, mabubulan na yung mga pangako na yun. Pero kapag ang Diyos ang nangako, itaga mo man sa bato. Amen? Amen. Kaya nga po, huwag natin hayaan na mawala yung ating pananalig sa Diyos. Mamuhay tayo na may pananalig sa Diyos. Palagi. Amen? Amen. Huwag natin panaligan ang kapwa natin. Okay. Panaligan natin ang Diyos. Okay, ulit. No? Sa malapang daw ating Panginoon. Mga pangako niya, okay, ginagawa niya lahat. Amen. Ay hindi lang mamuhay ng may pananalig, kundi pag-ibig. Kaya mabuhay tayo ng may pag-ibig. Ito yung dapat natin sinisihan bilang mga tagapaglingkod ng Diyos. Amen? Amen. Unang pag-ibig natin sa Diyos. Amen po mga kapatid. Okay, kaya utos ng Diyos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-ibig, ng buong kaluluwa at pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kung mahal mo ang Diyos, dapat din mahalin mo ang iyong kapwa. Sino ang iyong kapwa? Asawa mo, nanay mo, magulang mo, kapwa mo yan, dapat mahalin gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi nga kung masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Amen. Mga masakit na salita, di ba nasaktan tayo? Kaya dapat yung mga masakit na salita,
salita, iiwasan natin na mabitawan na kung talagang mahal mo ang kapwa mo. Utos ito, ayun mga kapatid, nagbibig natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. So, sobrang mahal natin ang ating sarili. Ayaw natin napapagod, ayaw natin nagugutom, ayaw natin nasasaktan, di ba? Dahil sa pagmamahal natin sa ating sarili. Kasi ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen po ba, kapatid? Amen. Tapos, ang second to the last, mamumay ng may pag-titiis. Amen po ba? Amen. Okay, mamuhay tayo na mayroong pag-titiis. Anong ibig sabihin ng pag-titiis? Mamuhay ng may pag-titiis. Ibang salita ng pag-titiis. Sacrifice. Sakripisyo. Sakripisyo. Ano ba? Pag-titiga. Okay, dapat daw yun. Ang buhay natin mayroong pag-titiis. Mayroong pag-titiga. Patience, sameness din. Amen, mga kapatid. May pag-titiis. Ang Diyos, ang Panginoon, dami niyang tingin. Para sa akin. Kaya dapat din tayo mag-tiis. Sa araw-araw ng buhay natin, diba? Sa kahirapan, marunong tayo mag-tiis. Amen, mga kapatid. Amen. Santiago, yan po natin. Santiago, nagbigay siya ng ilang mga halimbawa sa Santiago. Na dapat ang isang mananampalataya ay mayroong pag-tiis. Okay, Santiago chapter 5, verse 7 to 8. Santiago, kaya nga sabi niya, magtiyaga kayo mga kapatid. Santiago chapter 5 verse 7 to 8. Kaya nga, magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hanggang kayo na yung ating pagtitiis. Dapat hanggang sa pagdating ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi lang ngayon. Hindi lang itong taon na to. Namumuhay tayo ng may pagtitiis. Sabihin, abutin natin hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka. Ito yung halimbawa na binigay ni Santiago. Ang magsasaka raw, nandun yung kanyang pagtitiis. Sabi niya, buong tiyaga niyang hinintay ang malagang bunga ng kanyang bukiling. At ang pagpatak ng una at uling ulan. Okay, kaya dapat din tayong mag-tiis. Di ba, yung mga magsasaka? Hinintay daw nila yung una at uling patak ng ulan. Kasi kapag nawala yung kanilang pagtitiis, ano mo yan? Babayaan na lang nila yung kanilang mga pananim. Kaya kailangan ng pagtitiis. Amen. Ilang buwan bago umani ang isang nagtatanim ng palay. Pag may tanim ka ng palay, may bubig ka. Ilang 3 months, di ba? 3 months yun. O, 4 months. Ang una yung pagpupunla. Di ba? Abot yata ng 4 months hanggang sa umani 4 months. Okay, matindi pagtitiis yung ginagawa ng mga magsasaka. Okay, nalimbawa ni Santiago, ang isang mananampalataya
dapat marunong siyang magtiis. Okay, gaya ng mga propeta, titilang po natin yung mga susunod na talata. Sabi niya, gaya ng mga propeta, nagtiis sila ng mahabang panahon para lamang masunod ang kalooban ng Diyos, mga propeta. Kaya sino mga kilala natin mga propeta? Si Elias, si Isaias, diba? Nagtiis sila ng matinding kahirapan. Kaya sinuong nila ng ilang taon. Pero tinis nila yun para lang masunod ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya hindi tayo mga mananampalataya. Para lamang masunod ang kalooban ng Diyos, kailangan din natin Magtiis. tiis. Amen? Amen. Amen. Ang muli palakpak ng Panginoon. Sa halimbawa pa, diba si Job, kilala niyo si Job? Napakayaman niya, lahat ng pag-aari nasa kanya, sa panahon na yun. Siya yung pinakamayaman. Pero dumating ang panahon, sinubok siya ng Diyos. Kung gano'n siya sa Panginoon. Kaya nawala ang lahat ng yun, kasama ang kanyang mga anak. Kaya namatay yung kanyang mga anak, yung mga alaga niya, yung mga pag-aari niya. Ilang libong asno, ilang libong mga kamelyo, tupa. Pero sa panahon na yun, makitaw natin yung sobrang pagtitiis ni Job. Ang sabi ito, sinasabi natin mapalad ang nagtitiis at nagtitiga. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. At ang ginawa sa kanya ng Panginoon, bandang uli. Ano nangyari kay Job? Dahil sa kanyang pagtitiis, ibinalik ng Diyos ang lahat ng kanyang pag-aari, lahat ng kanyang kayamanan, kasama na rin yung kanyang pamilya. Kaya yung kanyang mga ari-arian na doble. Sabi niya, ito'y nagpapakilalang mabuti ang Panginoon at mga bagay. Diba? Dahil sa pagtitiis niyo, kami na ibalik sa Kanya. Nandun pa rin yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ginawa pa rin niya sa looban ng Diyos. Amen. Mga kapatid, kung isang halimbawa sa buhay niyo, kaya tayo din bilang mga mananampalataya, dapat nabibigay din sa atin ang magandang halimbawa ang buhay niyo sa panahon ng ating pagtitiis. At ipagtitiisan natin dati ang araw. Sabi ng Panginoon, ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ng Diyos. Amen. Hindi pa rin niya na ipababayangan. Amen, mga kapatid. Amen. Tapos, na dapat na natin pinagsisikapan, mamuhay tayo ng may kaamuan. Amen. Mamuhay tayo ng may kaamuan. Ano ibig sabihin ng mamuhay tayo ng may kaamuan? Kaamuan. The word kaamuan. Sa English doon, meekness. Maamo. Mababang loob. Amen. Ito dapat ang buhay natin bilang mga tagapaglingkod ng Diyos. Amen. May kaamuan. Amen. Maamo. Sa mga hayop, ano yung kilala yung mga maamo? Ano yung mga rabbit? Ano ba? Maamo. O mga tupa. Ano ba? Maamo. Kalapat. Sabi niya, ang buhay daw natin bilang mga mananampalataya dapat mayroong kaamuan. Daw. Di ba yung rabbit? Okay, ginigilid mo ng araw yung ulit niya. Hindi pa siya pumapalag. Hindi nagwawala. Di ba, nangangagat, di ba? Bumaas, di ba, pagka nasaktan mo yan. Di ba, pero yung rabbit,
Di ba? Ginigilit na nga yung leeg niya. Okay, nandun na lang. Tumutulo daw tumutulo na lang yung duha. Kaya din yung tuba. Di ba, ang Panginoon, hindi nila tulad sa isang tuba. Dahil ang Panginoon, napakaamo. Amen. Kaya diba, ang Panginoon sinasaktan na. Diba, nandun pa rin yung kanyang kamuhan. Hindi siya nagbanta. Kaya sinabi pa rin ng Panginoon. Ano sinabi ng Panginoon? Yung ginawa siya ng kasamaan ng mga sundalo, ng mga tao, na kanyang pinagpadumaan ng kanyang pagmamahal. Sabi niya, Aba, patawarin mo sila pagkat di nila nalalaman ng kanila ginagawa. Pero pa rin sa pusong mapagpatawad. Amen. Ito po ang dapat maging buhay natin mga mananampalataya. Sikapin natin na mabuhay sa kaamuhan. Amen. Ano ang kabaliktaran ng kaamuhan? Okay, anong ibig sabihin? Ano ang kabaliktaran ng kaamuhan? Kaamuhan, gaya ng mga hayop na maamok, ang kabaliktaran naman ng kaamuhan, masugit, matapang, mabangis. Diba? Okay. Konting salita lang. Diba? Galing maghanip. Magagalitin. Diba? Ito yung mga kabaliktaran ng kamuhan. Okay, tayo mga pananampalataya, sinisikap po natin huwag mangyari, huwag nang magawa yung dati. Ganun tayo. Pero dahil binago na tayo ng Panginoon, sinuko na natin ang dati nating buhay sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya dapat namumuhay tayo ng mga kamuhan. Ito ang ilang mga bagay na dapat sinisikap natin mga tagapaglingkod ng Diyos. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. Ang una, namumuhay tayo, sinisikap natin mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kamuhan. Amen. Mga kapatid, Amen. ang mga araw-araw, ito yung dapat ang naging buhay natin. Nakikita ng Panginoon ito. Hindi lang ang Panginoon, pati yung ating kapwa, yung ating pamilya. Kita nila ito sa buhay natin, yung pag-uugali natin. Amen. Sikapin po natin. Okay, sa araw-araw ng ating buhay, dapat tayo ay, sabi nga rito, lingkod ng Diyos. Maging mabuting lingkod ng Diyos. Sa pagsisikap po natin na mamuhay ng ilang mga bagay sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya tayo po ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa mga salitang ito na aming napakinggan. Salamat sa mga salita po ninyo na nagbibigay sa amin muli ng paalala na dapat na sikapin po namin na mamuhay sa katwiran, sa kabanalan, sa pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuhan. Kaya salamat po Panginoon sa araw-araw ng ang buhay, tulungan po kami na ito po yung maging buhay namin sa harapan ninyo at sa harapan ng aming mga mahal sa buhay, ng aming kapwa, Panginoon. Kaya salamat po. Bless po ninyo ang mga salitang ito na aming napakinggan. Sumimo ito sa aming mga puso. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa mga lamang ng aming Panginoon Diyos. Amen. Okay, magandang umaga po, sa aming lahat. Pagpalay tayo ng aming Panginoon.